Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging masikaso kay Abby si Marcus. Siya na mismo nagluto ng kanilang hapunan. Siya ay nakaupo na lamang habang pinapanood nito ang binata sa kusina. Nariyang susubuan na lamang siya basta ng prutas o kaya ay bibiruin siya. Naibulong tuloy ni Abby sa kanyang sarili na sana ay palaging ganito. Hanggang sa kanilang paghiga, naging mabait si Marcus sa kanya. Hindi rin siya hinahalikan o humihingi ng anuman. At waray kinaiinisan iyon ng dalaga. Gusto niyang muling maramdaman ang mga yakap ng binata. At ang mga halik nito na mas mararamdamang may paggigante pero para sa dalaga ay may dating na lambing. Hanggang sa makatulog ang dalaga ay nanatiling nakatalikod ng binata sa kanya. Ngunit nagising siya sa biglang pagyakap sa kanya ni Marcus. Agad naman niyang tinugon iyon. Sa tuwing gusto ng binata na may mangyari sa kanila ay tinutugunan niya ito. At hanggang ngayon hindi niya alam ang sagot. I love you. Mahal na mahal kita, sabi ng binata. Napadilat si Abby sa kanyang narinig. Tinitigan niya ang binata at nakapikit ito. Sa loob niya, marahil inihiya ang binata na magsabi ng nararamdaman kaya nakapikit ito habang nagtatapat. Totoo ba ang sinasabi mo, Marcus? Kay tagal ng dalaga na hinintay ang mga salitang iyon sa kanya. Unti-unti kasing nahuhulog ang loob ng dalaga rito. At alam niyang pagmamahal ang kanyang nararamdaman para kay Marcus. Wala akong ibang minahal ng ganito, kundi ikaw lang. Pinakamamahal kita. Please come back, Mikaela. I need you. Si Mikaela ang kausap ng binata at tinutukoy nito at hindi siya. Halos mamanhid ang buong katawan ni Abby sa narinig niya sa binata. Unti-unti niyang kinalas ang pagkakayakap sa kanya ni Marcus. Nagtungo si Abby sa kanyang sariling silid at doon binuhos ang lahat ng sama ng loob para sa lalaking minahal na niya. Sa kanyang pagiging hibang na balang araw, ay makakalimutan din ni Marcus ang kasintahan niya dahil nandito naman siya. Pero hindi. Masyado siyang umasa na sa isang araw ay mararamdaman ni Marcus na siya na ang mahal nito. Pero isang kahibangan ng umasa dahil hanggang ngayon ay isa lamang siyang panakipbutas ni Marcus. Kinabukasan, kapansin-pansin ang kawalang sigla ni Abby. Nagsasalita lamang ito kapag sumasagot sa mga sinasabi ng binata sa kanya. Natapos niya ang mga gawaing bahay pero hindi niya alam kung talagang malinis ang kanyang ginagawa. Kadalasan, habang naglilinis ito, ay ang nangyari kagabi ang bumabalik sa kanyang isipan. At lubos siya nasasaktan dahil dito. Nakaluto ka na ba? Nagulat si Abby pagkarinig sa boses ni Marcus sa kanyang likuran. Nasa likuran niya pala ito. Dahil abala ang dalaga sa paghuhugas sa mga prutas bago niya inilagay sa palamigan. Kaya hindi na niya napansin ang pagdating ng binata. Namula ang dalaga na halatang napahiya. Hindi na niya namalaya ng oras. Pasado 7:00 na pala ng gabi. Paano naman maghapong lumilipad ang kanyang isipan? Nagtatanong ako sa iyo, Abby, anang binata. Marcus, hindi pa. Pasensya ka na. Nawili kasi ako kanina sa garden. Pagdadahilan ng dalaga. Okay lang. Magluluto na lamang ako. Mabilis lamang ito para makakain ka na. Alam kong pagod ka dahil overtime mo. Huwag na. Mabilis nitong sagot. Napatingin sa kanya ang dalaga. Magbihis ka na lang at sa labas tayo kumain. Kasama mo ako? Alangan na ng ibang kasama ko. Dalawa lamang tayo dito. Sige na, magbihis ka na. Salamat, Marcus. Pakiramdam ng dalaga ay inililipad ito sa alapaap habang nakahawak ang kamay ni Marcus sa mga palad niya habang papasok sila sa mamahaling restaurant. Gusto niyang kiligin pero naalaala niyang maaaring kalokohan lamang ang mga kinikilos ng binata. Biglang nag-back to zero ang kilig bracket nito at napalitan ng pagkailang. Mag-order ka na. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Utos sa kanya ni Marcus. Guwapo nga, suplado naman. Bulong ng dalaga. Are you saying something? Parang nahulaan ni Marcus na siya ang tinutukoy nito. Wala naman. Bilisan mo mag-order dahil after nito, manunood tayo ng sine. Ha? Manunood tayo ng sine? Stop that, Abby. Hindi ka na bata para
paulit-ulit na mga sinasabi sa'yo. Mikaela? Tawag ni Abby sa babaeng nakasalubong niya sa ladies' room. Hindi siya maaari magkamali. Bagamat ngayon lang niya nakita ng personal ang kaharap, ay siguradong siya ang babaeng mahal ni Marcus. Palibhasay, sa bawat sulok ng kwarto ni Marcus o kwarto nila, ng binata ay napapaligiran nito ng kanyang mga larawan. Bawat parte ng bahay ni Marcus ay may larawan sila ng babae. Tumingin sa kanya ang babaeng tinawag at puno ng pagtatakang tumitig sa kanya. Ikaw si Mikaela, di ba? Ang fiancé ni Marcus? Sa 3 buwang pagkakakulong niya sa bahay ni Marcus, ay ngayon lang niya ito niyayang kumain sa labas. Ayaw kasi ng binata na lumabas ito dahil marami masasamang loob ngayon na nagkalat. Baka daw may masamang mangyari. Sa umpisa ay ayaw niyang lumabas, ngunit napilit din siya ng binata. Mabuti na lamang at napasunod ito dahil kung hindi rin niya makikita ang matagal nang inaasam na bumalik sa piling ng binata. Para lumaya na rin siya sa paghihirap na kanyang kalooban. Bakit mo ako kilala? You look familiar too. Nagkakilala na ba tayo dati? Hindi nga siya nagkamali ng inakala. Dahil napakaraming larawan ni Mikaela sa loob ng kwarto ni Marcus. Alam niya iyon dahil sa isang kwarto sila magkatabi ng binata. At sa dami ng larawan ng kaharap ay iyon lang ang makikita sa loob mismo ng silid at kabisado na niya ang bawat anggulo ng mukha ng dalaga. Mas pumayat nga lamang ang tingin niya ngayon sa kaharap. Mikaela, hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Ako ang babaeng nakita mo before sa bahay ni Marcus. Lu, hindi totoo ang mga hinala mo. Mahal na mahal ka niya at labis siya nasasaktan noon. Tinulungan lamang niya ako nung atakihin ako ng hika ko, kaya nandun ako sa bahay niya. Please Mikaela, balikan mo na siya. Ituloy niyo ulit ang inyong kasal. Bumalik ka na sa kanya. Pakiusap ni Abby. Pasensya ka na pero hindi na pwede. Malungkot ang tinig nito. Pero bakit? Nagpakasal ka na ba sa iba? O may kasintahan ka na? Umiling ang dalaga. May lungkot siya nakikita sa mga mata nito at sa kanyang pananalita. Pero kung ganun, bakit umaayaw ka? Pangungulit pa rin ni Abby. Kailangan niya makumbinsi ito. Ayaw na niya ng mga nangyayari sa kanila ni Marcus. Alam niya na kung magtatagal pa siya sa bahay na iyon, mas masasaktan lamang ito. Kung abutin pa siya ng ilang buwan, ay tuluyan na talagang mahuhulog ang kalooban niya dito o mas tamang sabihin, lalo pang lalalim ang pag-ibig na sumisibol sa kanyang puso. Tama na ang kahibangan at panahon na para harapin niya ang realidad ng kanyang buhay. May sarili akong dahilan. Pero sige, makikipagkita ako sa kanya bukas. Kakausapin ko siya. Salamat. Iyon lang at tumalikod na si Mikaela. Kailangan na niyang bumalik sa kinaroroonan ng binata at baka naiirip na ito sa paghihintay sa kanya. Akala ko tinakasan mo na ako, Abby. Nag-aalala lang sa lubong sa kanya ni Marcus. Pero baliwala lang iyon kay Abby. Umupo ito at maganang sinimula ng kanyang pagkain. Hindi niya sasabihin kay Marcus na nakita niya si Mikaela. Basta kinabukasan, paggising ng binata ay wala na siya at si Mikaela na ang makikita nito. Sabi na balak niyang iyon ay nalulungkot ang dalaga at para ito nanghihinayang. Pero panahon na rin para makalaya siya sa pagbabayad ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Isang desisyon na alam niyang magdudulot sa kanya ng sakit. Pero kailangan niya magsakripisyo para sa kaligayahan ng taong mahal niya. Ganito naman talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sabi nga, if you love someone, set him free. At iyon ang gagawin ni Abby para sa binata. Iisa ang dahilan niya kung bakit siya naririto sa Maynila. Ang makilala at makita ang kanyang tunay na ama. Hindi niya namalayang kanina pa pala tapos kumain ng binata at hinihintay na lamang siya. Sa mga nagdaang araw, nagiging magana sa pagkain si Abby. At alam niyang tumataba na rin siya dahil sa kakakain. Wala siyang pinipiling pagkain dahil basta gutom siya. Kung anong makita ay kakainin na lamang niya
Tapos gusto pa niyang palaging matulog. Kaya sa maghapon na wala ang binata sa bahay, ang totoo niyan, ipanay ang tulog niya. Dalawa lang naman sila ng binata. Kaya kahit isang beses sa isang linggo lang siya maglinis, ay malinis pa rin ang bahay. Ganado kaya't nang kumain ngayon. Puna ni Marco sa kanya. Wala naman. I just met someone. Sino? Lalaki? Ewan niya pero parang nainis ang binata sa pagtatanong niya kung sino ang nakilala ng dalaga. A special someone? Ngumiti ito kay Marcus. Sa sinabi niyang iyon, ay bigla na lamang nagaya ang binata na umuwi na. Kinulit siya ng dalaga na mag-grocery pa sila tulad ng una niyang sinabi pagkaalis ng bahay. Pero sinagot lang siya ng binata na nawala na siya ng gana. Sa susunod na lamang daw sila bumili ng mga kailanganin nila sa bahay. Pero may mga urgent na kailangan, Marcus. Giit ng dalaga. I don't care. I want to go home now. Pero Marcus, bakit? Hindi mo maiwan na special someone mo na nakilala mo lang kanina? Of course not. Nagkakamali ka, Marcus. Hindi lalaki ang... Hindi na naituloy ni Abby ang pagpapaliwanag dahil basta na lamang siya iniwan ni Marcus. Kaya sinundan niya ito. Kahit sa bahay, ay nangingibabaw ang kusungitan ni Marcus sa dalaga. Hindi naman alam ni Abby kung ano ang dahilan nito. Basta pagkatapos nilang kumain at nag-usap sandali, ay naging moody bigla ang binata. Pero hindi bale. Sabi ng dalaga sa kanyang isipan. Sa mga susunod na araw, ay hindi na niya makikita ang kasungitan nito sa kanya. Tamang-tama dahil katapusan bukas, ibibigay ni Marcus ang sahod niya at tulad ng dati ay ipapaalam nitong ipapadala niya sa mama niya. Ang kaibahan nga lamang ngayon, lahat ng pera pa niyang nakatago at ang sahod niya ay kukunin nito lahat. At kasabay ng pag-alis niya sa bahay ay ang tuluyan na niyang pag-iwan at paglimot sa lahat ng alaala nila ni Marcus. Mas magiging masaya ang binata sa piling ni Micaela dahil alam niyang siya ang babaeng mahal nito. Tulad ng plano ni Abby kagabi, isasaglitin na muna niya ang bahay ng ama niya at saka luluwas pabalik na kanilang bayan. Iiwan na lamang niya ang numero niya sa katulong ng kanyang ama para kapag tumawag ito, ay nagpapakilala ito sa kanya. Sa bagay, alam niyang hindi manghihinala si Marcus kahit mahuli siya ng dating. At bago pa man ito maisip na tumakas na siya at hindi na siya babalik, ay siguradong malayo na siya sa Maynila. Hindi niya kailangang umasa na mamahalin din siya ng binata tulad ng sumisibol niyang pag-ibig para dito. Si Marcus ay kay Micaela umiikot ang buhay at siya ay nakabayad na sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Siguradong kapag muli nagharap ang dalawa ay itutuloy na ang naudlot nilang kasal. Goodbye, Marcus. Masakit dahil sa paglipas sa mga araw at linggo, natutunan na kitang mahalin. Pero hindi sapat na pagmamahal kong yun para mapasa akin ka. Dahil si Micaela pa din ang laman ng isip at puso mo. Sana sa pag-alis ko, ay maging maligaya ka na. Goodbye. Malungkot na bulong ng dalaga bago nilisan ang bahay na iyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marcus pag nalaman niyang wala na si Abby sa kanyang bahay? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.